Maayong gabi kanatong tanan mga igsoon di kang Kristo. Karong gabi na nausab kita nini atong pagtuon kabahin sa ato ang kinabuhing Kristohanon dungang palalom sa ato ang espirituhanong kinabuhi kung asa bilang miyembro sa komunidad sa Couples for Christ na kitay mga pakigsaad diha sa Ginoo. Human sa atong CLP, as a condition of membership in CFC, we entered into covenant of the Couples for Christ. So naa kitay pakigsaad diha sa ato ang komunidad sa Couples for Christ. As we read Bible, we find out that there are two parts. The Old Testament and the New Testament as covenant. As Christians actually have a covenant with God by virtue of our baptism. Diha pa lang sa ato ang pagka-Kristohanon. Diha sa pagsugod nato, pagsunod ni Kristo pinaagi sa atong binunyagan, naa nakitay pakigsaad sa Ginoo. Sa iyahang gihatag bisangol kanato, isip hari, pari o pagka-propeta, iya kitang gisangulan ni ining mga mosunod. Sa atong pagkapahari, mao ang pagserbisyo. Sa atong pagkapari, mao ang sakripisyo. O sa atong pagkapropeta, mao ay pagsulti sa tanang tinuod. Also as baptized Christians, we have a covenant relationship with one another. Natay pakigsaad diha sa atong isig kaingon. As we have a commitment of loyalty, unity, and service. We need to understand more about our covenant. Dapat nato sabton unsa ang atong gipakigsaad. Unsay treaty nga naa kanato taliwala sa ato ang komunidad. It is a heart of where we are at right now. Mao ni ang kamatuoran nga naa kitay covenant ug naa kita taliwala ni ining ato ang komunidad karon. We need to appreciate the concrete situations which allows us to live out our covenant. Dapat gyud natong puy-an. Dapat gyud natong sundon ug unsa ang naa sa ato ang covenant. Unsa ang covenant? What is covenant? Ang covenant is a solemn agreement between parties through which they commit themselves to certain relationship, task, obligation, or ways of living. Mao ni siya ang pakigsaad nato o treaty tali sa duha ka partido. Tali sa atong Ginoo o sa ato ang kaugalingon. Tali sa ato ang kaugalingon o diha sa atong isig kaingon. Two types of covenant relationship. Nay duha kabahin ang covenant relationship. Between parties equal in power and positions. So kini, ang atong basis niini, nagikan sa Genesis 21:22 o hangtod 32. At all times, Abimelech and Phicol, the commander of his army, said to Abraham, God is with you and all that you do. Now therefore, swear to me here by God that you will not deal falsely with me or with the descendant or with my posterity. But as I have dealt kindly with you, so will deal with me and with the land where you have sojourned. And Abraham said, I swear. Abimelech about a well of water that Abimelech's servant had seized. Abimelech said, I do not know who has done these things. You did not tell me, and I have not heard of it until today.
So Abraham took sheep and oxen and gave them to Abimelech, and the two men made a covenant. Abraham set 7 lambs of the flock apart, and Abimelech said to Abraham, "What is the meaning of the 7 lamb that you have set apart?" He said, "The 7 lamb you take from land, that this may be a witness for me that I dug this well." Therefore, that place was called Beersheba, because there both of them swore an oath. So they made a covenant at Beersheba. Then Abimelech and Phicol, the commander of his army, rose. Mga igsoon, kani ang ehemplo sa covenant o pakigsaad taliwala kanila. Napaisa between parties unequal in power and positions. In this case, it is unilaterally bestowed by the greater on the lesser. Halimbawa niini, ang hari maghatag pakigsaad sa iyang mga tao. Tinabangan nga iya sad kining suportahan sa tanan nilang panginahanglan. Okay. Sa ato ahang layman's term, buhata na kay ako'y bahala nimo. God and His people, sa Ginoo og sa ihang mga tao kanato. Covenant agreement do not just bind person to something outside themselves. Let's say business and contract. Rather, the parties are bound in personal way. What is established is a significant family-like relationship between the agreeing parties. Pareha sa ato ang relasyon sa ato ang mga kaigsuunan. Relasyon diha sa ato ang service. Relasyon nato diha sa ato ang downlines. In Genesis 31:44 said, "Come now, let us make a covenant, you and I, and let it be a witness between you and me." So Jacob took a stone and set it up as a pillar. So gisubay nato karon unsa ang atong pakigsaad diha sa atong Ginoo, sa atong isig kaingon diha sa komunidad. Some important basic truths from the Old Testament. A covenant, treaty or contract which established a relationship between two parties and bound them together. So, mo ni siya ang ginapanaysay sa karaang testamento. Conditions and clauses were important, but more important was which these were meant to safeguard a lasting relationship. So ang pakigaangot o pakigsaad kanato sa Ginoo diha sa karaang tipan maoy hinungdan sa ato ang walay katapusang pakigrelasyon kaniya. Kay makadaghan nga kita na libog, makadaghan kita na sayop. Apan ang Ginoo padayon sa iyang saad kanato. Through the covenant, God and His people are joined together. So, I am with you until the end of the earth. Mamunay pasaad sa Ginoo diha kanato. The covenant was not a treaty between equal, but between a mighty person and lesser person. God is a mighty one, and we people are the lesser one. It was between God Almighty and a people owing their existence. So naagid tay
pakisaad diha sa Ginoo. It was issued by the stronger king as at his initiatives. The old covenant was initiated by God. So mao man ni ang unang covenant, pakigsaad sa Ginoo diha kanato ang old o kadaang tipan. The content of the covenant usually began with the introduction, which mighty king identified himself as the one initiating the treaty. So mo ni siya ang kamatuoran diha sa angot saad sa Ginoo diha kanato. In Deuteronomy 5:6-21, 5:6 hangtod 21, I am the Lord your God who brought you out of Egypt. Ako ang Ginoo, ako ang Dios nga imong Ginoo nga nagdala kanimo gawas sa Ehipto. God freed the people first, then entered into covenant. God did not give the commandment first, then freed the people if they obeyed. So pariho lang sa mga pag-ayo ni Kristo diha sa buta, no? Iya sang giayo sa niingon nga ayaw pag sulti sa uban. Ayaw isangyaw ang akong gibuhat kanimo. Our covenant with God is based on what He has done for us and only secondarily on what we do in response. So ang pakigsaad sa Ginoo diha kanato is iya kining gibuhat kanato diha sa atong pagkabinunyagan. Iya kitang gipasunod kaniya. Mao nga ang ato ang welcoming sa bag-ong bautiso is welcome to the world of Christianity. Apan diha sa atong pagkabinunyagan, atong buhaton unsay gipakisaad sa Ginoo kanato. Mahimo kitang tig-alagad, magsakripisyo o kinahanglan nato mosulti sa kamatuoran. Next listed was the weaker party needed to do. The obligation flows from the other hand already done. In the Ten Commandments in Deuteronomy 5:7-21 it says, you shall have no other God before me. You shall not make yourself an image in the form of anything in heaven above or the earth beneath, or in the water below. You shall not bow down to them or worship them. For I, the Lord your God, am a jealous God, punishing the children for the sin of parents to the third and fourth generation of those who hate me, but showing love to thousands generation of those who love me and keep my commandments. Observe the Sabbath day by keeping it holy, as the Lord your God has commanded you. 6 days you shall labor and do all your works, but the seventh day is a Sabbath day to the Lord your God. On it you shall not do any work, neither nor your son or daughters, nor your male or female servant, nor your ox, your donkey, or any of your animals, nor any foreigner residing in your town, so that your male and female servant may rest as ye do. Remember that you were a slave in Egypt, and the Lord your God brought you out of there with mighty hand and outstretched arm. Therefore the Lord your God has commanded you to observe the Sabbath day. Honor your father and your mother as the Lord your God has commanded you,
so that you may live long, and it may go well with you in the land the Lord God is giving you. You shall not murder. You shall not commit adultery. You shall not steal. You shall not give false testimony against your neighbor. You shall not covet your neighbor's wife. You shall not set your desire on your neighbor's house. So mga igsoon, klaro kaayo nga diha sa ato ang covenant, atong pakigsaad sa Ginoo, naagid tay mga panginahanglan aron kini atong mapuy-an diha. Og sa adlaw-adlaw natong gibuhaton ato kining panumbalingon unsabay pakigsaad nga gibuhat nato sa Ginoo diha sa ato ang pagkahuman sa ato ang dedication. Concluded with all these blessings and curses, breaking God's commandments, breaking your relationship with Him, there are consequences. Sa tinod lang mga igsoon, ang pagkalimot nato sa pagpangamuyo, pagsubay ni atong angot sa Ginoo is pubungag yun og dili maayo diha sa panimalay, sa relasyon, sa isig kaingon, o diha sa ato ang trabahoan. Being faithful, blessings, promised land. So mo na giingon nato, trabaho lang ta, nakoy kauban nga akong giingnan. Noy unsa man, padayon pa ka, kay natay challenge sa ato ang trabahoan. Ingon siya, Noy, mo trabaho lang ko, ang grasya mo sulod lang na. So be faithful to God. Be faithful to our covenant. New Testament teachings, God wants to make a covenant with us and enter into personal relationship with us. By prayer, we enter into covenant and having a good relationship with God. Jesus came to bring about a new commandments. In Scripture of St. John 6:56, it says, "Whoever eats my flesh and drink my blood remains in me, and I in them." So mga igsoon diha sa atong pagpakigsaad sa Ginoo, diha sa atong mga gibuhaton, pag-attend natog mga misa, pag-attend natog mga teachings, nakig-ambit kita diha sa pakigsaad nato sa Ginoo. Ato ang treaty, ato ang pledge, ato ang promisa, no, sa pagbuhat sa ingon nga ang iyang mga gisangol kanato atong tumanon. The new covenant is not merely a matter of being a set of laws, but it entering into a living relationship with God. So kanindot Ginoo, kanindot mga igsoon nga diha sa atong himamat diha sa atong mga pag-ampo sa Ginoo. Dili lang nagsunod ta sa mga patakaran, nagsunod ta unsay dapat buhaton, but nahimo kita nga nakig-uban diha sa Ginoo sa atong lakaw, sa iyahang lakaw. As with the old covenant, the new covenant is not an agreement between equals, and it is not done in our initiative. Rather, God acted first by sending Jesus. So diha sa atong saad, dili ato ang gusto, apan ang Ginoo nagbuhat niini alang kanato. Sa ato ang CLP, sa atong Christian Life Program, sa atong mga gibuhat, kadaghan sa higayon nga naningkamot ta sa ato ang tawhanong kasarang, sarang, kaalam, apan dili na mahimong mabungahon.
but with the help of God, through the guidance of the Holy Spirit, nahimong mabungahon ug nahimong successful ang tanan sa atong mga gibuhaton. Bisa na lang diha sa atong adlaw-adlaw nga ginabuhat mga igsuon. Ato yung muhimo gyud kita og pakigsaa diha sa Ginoo. Moingon kita, Ginoo kining tanan alang sa pagdayeg kanimo. In 1 John 4:19 siya niingon, we love because He first loved us. No? Nahigugma kita tungod kay siya unang nahigugma. Diha sa atong pagkinabuhi sa adlaw-adlawng tanan, ang paghigugma dili lalim o dili sayon o kung dili kini nakaangkla dito sa paghigugma sa Ginoo. Lisod buhaton ang paghigugma sa mga tao nga maglisod gyud kag pagsabot, maglisod gyud pod kag paghigugma. Apan kun ang atong paghigugma nagikan diha sa gugma sa Ginoo, dili siya lisod o walay imposible. There are also blessings and curses. Our response as eternal consequences. Sa atong kalimot sa atong pakigsaad sa Ginoo. Ngong asa ang ato ang kinabuhi mamahimong walay directions. Mamahimong masayang, mamahimong mabaw ang atong kalipay. Ang atong tubag in John 13:34-35, the commandments of the new covenant. Siya niingon, a new commandment I give you, love one another as I have loved you. So you must love one another. By this, everyone will know that you are my disciples if you love one another. So natay kanta ni ani mga igsoon. A new commandments I give unto you. So ingana ang intro nga kanta. So mga igsoon, lisod gyud ta mahigugma o dili nato gisubay ang paghigugma nga gusto sa Ginoo, which is the highest commandments. But in the church today, there is a tendency to interpret this as a call to love all men and women. Love one another as I have loved you. True, tinuod, we must love everyone. Higugmaon nato ang tanan. But the New Testament distinguishes between love for those who are not Christians and the covenant love of Christian brethren. So naagyoy kinatibuk-an nga pagsaysay ni ining ato ang covenant, ato ang pakigsaad sa paghigugma. In Galatians 6:10, it is important to note the distinction and have a special love for our brethren. Come, therefore, as we have opportunity, let us do good to all people, especially to those who belongs to the family of believers. Klaro nga ihang gisaysay ang atohang espesyal nga paghigugma dito sa atong mga isig kaingon. Sa atong mga downline, sa ato ang mga igsuon sa komunidad. Kay managlahi ang atong gugma diha sa atong kaila, sa atong katrabaho,
o pagtagad kisa dito sa ato ang kauban sa service, kauban sa komunidad, lalo na ilabi na sa Couples for Christ. Many Christian groups are unsuccessful because their models are secular in nature. Walay kalabutan ang relihiyon o pagtuo. Mao na siya nga dili nahimong magmalampuson ang ilahang tumong o tinguha. Democratization and personal relationship majority roles. Bawal kay ani tungod kay Christian ka. Aims at self-fulfillment, promotes selfishness. Wilbers sa tanang butang, wilbers sa tanang bahin sa scripture, pero ang iyaha lang is more on intellect. Iyaha lang ihibalo. Apan ang tinuorahing pagbati, wala. Priority of personal independence or individual freedom. Ako ni, mao ni akong pagsabot. Mao ni ako ang understanding. Mao ni ako ang stand. Relationship proceed from feelings. Mao ni ang ako ang gusto ug mao ni ang ako ang igsuon. Ay dili man na siya mabuhat og sayop kay Christian man na siya. There's no such things that guarantee that being a Christian you can't do wrong, mga igsoon. Relationship are not based on covenant. Ang relasyon dili lang alang nakabase dito sa ato ang pakigsaan. There is no authority to oversee the relationship. There is no common life, no significant relationship within the body. The biblical model for relationship like a family, sa atong mga pamilya, sa atong mga kaigsuunan, membership is one body, independence, unity, and common life. Loving relationship, brotherhood and sisterhood, sharing, authority and order. Sa atong pamilya, diha sa ato ang panimalay, ang tatay mao may pinakahaligi, ang nanay maoy mo giya, no? Unsa pagpasunod sa mga anak diha sa sulod sa panimalay. Sa ako ang personal nga kinabuhi, nami shifting sa trabaho. Ang managsuon na sila hay ilahang assignment naggabi. Lahi ang muhugas og pinggan, lahi ang mupakaon og among iro, lahi pod kami or either ako or ang mama ang mo hipos sa lamesa. So rotation, tuyok-tuyok. No? Mao man ay modelo nga gitudlo kanato sa Biblia diha sa relationship. If so, there are some practical needs to express commitment and love to a specific concrete group of people. Need to such group of people to learn a specific set of relating and living out their commitment. So sa atong komunidad diha sa ato ang CFC, kinahanglan gyud nato ang commitment. Kinahanglan gyud nato ang pakig-uban aron mamahimong mabungahon ang ato ang commitment diha sa atong komunidad. Kung ato ang leader mo ingon naatay meeting unyang gabi 7 PM. Ubalikan nato ato ang covenant nga nagyud tay sundon, nagyud tay
commitment sa ato ang leader o sa ato ang komunidad. The nature of our covenant, we have to love and serve God. Mao ni ang kinaiya sa ato ang commitment. Higugmaon nato og alagaran nato ang atong Ginoo. Sa unsang pamaagi, mga igsuon, diha sa atong pakig-uban sa atong mga kaigsuunan sa komunidad, sa parokya, sa JKK, ug sa atong silingan. We are to be God's own servant people. So my dear brothers and sisters, we should be a proactive and dynamic leader and servant of the Lord. We are to love and serve one another. We are no longer our own masters. Dili na kita ang nagahom sa atong kaugalingon. No? Let be reminded nga naatay mga nasa taas pa nato. We are to lay down our lives for one another. Nagyoy sakripisyo. Sakripisyo sa panahon, sakripisyo sa kwarta, o sakripisyo sa atong pagbati. Practically, we should be willing to meet our brethren needs with our personal resources. So mga igsoon, medyo pait, medyo sakit, apan mauman ni ato ang pakigsaad sa Ginoo nga pinaagi niini atong buhaton sa atong isig kaingon unsay makalipay kaniya. We are to live our lives in true righteousness and holiness. As much as possible, we should live our lives in true righteousness and holiness. Likayan nato atong pagpakasayop, bisa na lang pagpamalikas in town ako biktima ko ani butang. Usahay makahuna-huna ko. Dili naman ni mao ako ang kinaiya. Dili man ni mao ang kinaiya nga gusto sa Ginoo. Alang kanako ug alang sa akong pamilya. We are to be a people that the Lord can use as a body. We should be a vessel. We should live. We should be a witnessing of faith. Have unity, order, peace, and support for our common life. So, ing ana gyud no, dapat na gyud tay pakighiusa no, sa ato ang common life. Naay order, naay kalinaw. No. We are to be light and leaven to the world. O sa ato ang kinabuhi as CFC, ako ang kasagaran maingon, CFC is my way of life. No? Sa atong kinabuhi, sa una dili okay rata, yaka ratas lamisa kaon diretso. Karon murag hawang no, gabi nagkaon mi, naingon ko kay akong misis, naka-prayer na ba? So ing ana no, ma-miss nato kana nga mga butang tungod kay mao man ay ato ang kinabuhi na karon. Practical considerations. When people agree to put their lives in common, the following is necessary. Mao ni kung musugot kita nga ibutang nato atong kaugalingon, lives in common, the following are necessary. Clearly spelled out commitment. So kung atong ibutang atong kaugalingon diha sa service, sa serbisyo nato, we should spell out commitment. Ano bagyod ang unsa bagyod ang pwede nimo mabuhat alang sa atong komunidad? Unsa bagyod ang pwede nimo mabuhat alang niining mga hilikuton diha sa ato ang sosyedad? That's our written covenant. Ang ato ang covenant. An authority to govern the body and oversee the sets of relationship. Mao ni ka importante ang atong covenant or pakigsaad nato sa Ginoo o kita nga couple. Our pastoral structure of households, units, and chapter heads. So, atong tugutan ang ato ang mga
uplines, mga leaders nga at sila nga tuluan kita. Our overall governing and pastoral authorities, the Couples for Christ International Council and the Board of Elders. Mao ni sila ang nagatanaw ka nato. Taking responsibility for one another and for our common life. Pagpakigambit nato sa responsibilidad sa matag usa o sa ato ang ordinaryong kinabuhi. Not just the responsibility of the leaders, but of every member. Ang atong commitment diha sa komunidad, sa atong mga hilikoton, sa ato ang mga service, sa ato ang mga commitments, sa atong mga prayer meetings, it's not just only a responsibility of leaders, but also a member. So kung nakalimot si leader nga, ay Brad, na datay household, kalibasin kalimot ka, natay plan nga household karong maabot Friday or Wednesday. So, it's sharing of responsibility. Correction, intercession, and financial help. So, naapay pagtulid, naabay intercession, naabay pagbuhat ni ini taliwa in behalf of that someone else, financial help nga usahay hatagan gyud nato og kabug-aton kini nga mga buhatunon tungod kay mao man ni siya ang mo bugkos, mutali, mubayn ka nato isip usa ka pamilya, usa ka komunidad. It's a visible common life, our various meetings and events. Ang makita niini mao ang ato ang household prayer meetings, ang ato ang mga teachings, ma-follow up teachings nato. So mga igsuon, kani ang importansya sa ato ang pakigsaad sa Ginoo. Kung asa kita mulahutay diha sa atong mga buhatunon isip kat membro sa atong komunidad sa Couples for Christ. Sa katapusan, the Old and New Testament are God's old and new effort to establish a relationship with His people. Ang bag-o og daang tipan maoy tinguha sa Ginoo diha sa establish sa relationship diha sa iyang katawhan. Ang CFC usa lamang kabihikulo, usa lamang kaagianan, an opportunity by which we can respond fully to God. Mao ni oportunidad karon nga makatubag kita diha sa kuling sa Ginoo. Igsoon, hinaot nga ang atong puy-an ang ato ang pakigsaad sa Ginoo. Pinaagi sa pagtuman sa tanang iyang gitahas kanato. Isip sumulunod nga mga anak aron mamahimo kitang mabungahon sa atong pagpangalagad sa tagsa nato ka komunidad. Daghang salamat og dalaygon ang Dios.